Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, April 29, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. 53 Justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause. Dalawang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte idiniklarang may probable cause para i-endorso sa plenaryo. CCTV grab ng riding in tandem suspects sa ambush sa EDSA Timog inilabas na ng pulisya. Tambalang Sara Duterte at Chavit Singson isinusulong ng isang grupo. Sa showbiz, internet personalities Kendra at Scarlett Kramer ipinasilip ang buhay student-athlete sa Australia. At sa good news, bingi ngunit makata. Mga natatanging mag-aaral pinarangalan sa pagalingan sa Tulang Sinyas. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Idineklara ng House Committee on Justice na may probable cause ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dahilan para umusad na ito sa plenaryo ng Kamara. Kabilang sa naging batayan ay ang umano'y pagbabanta ng bise laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2024 na posibleng inciting to sedition. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. 53 Justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause. Unanimous ang boto ng House Committee on Justice na may probable cause o sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, uusad na ito sa plenaryo ng Kamara. The chair pronounces that the existence of probable cause has been declared. With that, we direct the committee to prepare the necessary committee report along with the resolution. Ang impeachment complaints ay nakabase sa mga sumusunod na aligasyon: culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust kaugnay ng umano'y irregular na paggastos ng milyong-milyong pisong confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Gayon din, ang banta umano ni BP Sara sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez noong 2024. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Nung gabing yun, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata, halos bumula ang bibig, at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit dahil sa pag-detain sa kanyang Chief of Staff dito mismo sa loob ng batasan. Ayon pa kay Dilima, ito ay posibleng inciting to sedition dahil sa direktang banta sa buhay ng Pangulo. Samantala, sa botong 38 na tutol laban sa 6 na pabor, ibinasura ng Justice Panel ang mosyon na buksan ng selyadong green box mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga tax record ni na BP Sara, kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio at ng kanilang mga negosyo. Ayon sa mga tumutol, maaaring maging paglabag ito sa confidentiality ng tax returns sa ilalim ng National Internal Revenue Code. It shall form part of the official records that will be transmitted to plenary and to the Senate if necessary.
Magsusumite ang panel ng committee report sa plenaryo na siyang boboto kung itatransmit sa Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa isang pop-up exhibit sa mall sa San Pedro City, Laguna ngayong Miyerkules. Nangyari ito kasabay ng pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case laban sa kanya, kaugnay ng umano'y banta sa Pangulo, sa First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa mga larawang inalabas mismo ng Office of the Vice President, makikitang nag-iikot si VP sa exhibit na may kinalaman sa kasaysayan at pinangunahan pa ang ribbon cutting ceremony. Samot-saring reaksyon naman ang ibinahagi ng ilang netizens at sinabing no-show sa impeachment hearing pero present at aktibo sa mga event na nila ay hindi naman daw pambansa. Inilabas na ng pulisya ang larawan ng dalawang suspect sa pamamaril at pagpaslang sa dalawang individual sa EDSA Timog, Quezon City nitong Martes, April 28. Na-recover din ng pulisya ang motor na ginamit ng mga suspect na riding in tandem. Tinitingnan ng mga otoridad kung may kinalaman sa negosyo ang motibo sa krimen. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Sa pool sa video, malapit ang pagbaril ng riding in tandem nitong April 28 pasado alas 3 ng hapon sa dalawang lalaking sakay ng puting hatchback sa Timog Avenue Corner EDSA. Naitakbo pa sa East Avenue Medical Center ang mga biktima, ang 75-year-old na negosyanteng si Seferino Mariano at 51-year-old na driver na si Norberto Rimaco na parehong nasawi dahil sa tinamong mga tama ng bala ng kalibre 45. Miyerkules, April 29, inilabas na ng PNP ang larawan ng mga sospek na posibleng mga gun for hire. Nahagip ang mga ito sa CCTV matapos ang krimen habang naglalakad sa Ibardulaza Street sa QC. Ang gunman nakasuot ng light blue na sombrero at black t-shirt. Ang driver naman ng motor nakasombrero rin na kulay blue at blue t-shirt. Tansya ng PNP, nasa 40 hanggang 50-year-old ang dalawang sospek. Nakausap ng Balitang A to Z ang kinakapatid ng nasabing driver na naging emosyonal ng datnan ang labi nito sa ospital. Masakit na masakit and hindi namin alam sir kung saan kami magsisimula. Wala po kang kaaway, wala. Family man. Kukunin namin yung hustisya para sa iyo. Sa backtracking ng mga otoridad, nakamanman ang riding in tandem sa sasakyan ng mga biktima. Ito na yung sasakyan ni Boss Perry, oh. Ayun na. Sinusundan na nila sa likod. Inabagan na siya, sinusundan na po siya. Nung pagbaybay niyo po ng Timog Avenue, then nagkataon po na nag-stop po yun. Then this also the account given by the MMD traffic enforcers na nag-stop. Then yun po sinagawa yung krimen po. At nang may sagawang pamaril, agad na nagpalit ng damit ang mga sospek at umalis sa lugar. At pagkatapos, ay iniwan ang motor na kanilang ginamit. Along Scout Borromeo po, sumakay po sila ng motorcycle. Natuntun ng pulisya ang inabandonang motor sa Scout Ralio Street sa Quezon City kung saan napagalamang hindi tugma ang MV file nito kaya't posibleng pineke o ninakaw ito. Posibleng maging ebidensya ang ilang gamit na naiwan sa motor kabilang ang helmet na posibleng may fingerprints ng mga sospek. Isa sa tinitingnan anggulo ng mga pulisya sa pagpatay ay ang negosyo ng isa sa mga biktima na bars at bilyaran habang patuloy ang pagkalap ng leads ng binuong Special Investigation Team na tututok sa kaso habang tinutugis ang mga sospek. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Palalawigin pa ng pamahalaan ang maternity benefits para sa mga buntis na ina sa buong bansa. Layon nitong mabawasan ang pasanin ng gastos sa panganganak at para walang ina ang maiwan na nanganganib dahil lang sa kakulangan sa pinansyal na suporta. Sa ilalim ng bagong polisiya ng PhilHealth, tataas sa halos 30,000 pesos mula sa humigit kumulang 10,000 pesos lang ang normal delivery coverage, habang aabot naman sa humigit kumulang 62,000 pesos mula sa dating 37,000 pesos lang ang cesarean delivery. Mas pinalalaki rin ang prenatal care kung saan magiging 8 check-up na mula sa dating 4 lang ang sasagutin ng PhilHealth, kabilang na ang bakuna at laboratory tests.
Magkakaroon din ng 3 postnatal follow-up visit para matiyak naman ang kalusugan ng ina pagkapanganak. Magsisimula naman na ngayong April 30, Huwebes ang mas pinalawak na maternal coverage. Dito nagsisimula ang panganib. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pang-alaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Sa patuloy na paglaganap ng kaliwatkan ng panluloko sa mga kababayan, maglulunsad ang pamahalaan ng isang one-stop Centralized National Anti-Scam Hub o NASH para sa mga biktima ng scam. Itatayo ng pamahalaan ng NASH kung saan maaaring mag-report ang publiko ng mga online scam at makakuha ng mas mabilis na aksyon. Layunin ng hakbang na pag-isahin at pasimplihin ang proseso ng pagrereklamo. Pangungunahan ng hub ng Office of the Executive Secretary kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, Philippine Center on Transnational Crime at iba pang law enforcement agencies sa ilalim ng sistema. Maaaring i-report ang mga scam online, text at tawag sa telepono para mapabilis ang aksyon ng gobyerno at mabawasan rin ang kalituhan ng mga biktima sa pagre-report. Yung lahat ng mga kababayan natin na nai-scam, isa lang ang pagsusumbungan. Tapos kami naman sa mga ahensya ng pamahalaan, kami na ang mag-uusap-usap. Kasi right now, naguguluhan yung mga kababayan natin kasi ang dami nilang, hindi nila alam saan sila magsusumbong. So ang balak ko natin is integrate at saka i-streamline yung processes of government para may mapagsumbungan at tugunan itong mga problema sa scams na. Sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Miyerkules. Nagsara ito sa 61 pesos and 56 centavos kontra isang US dollar. Mas mababa sa naitalang record na 61 pesos at 30 centavos nito lang Martes. Ayon sa mga ekonomista, pinalalala ito ng malakas na dolyar. Mataas na presyo ng langis at patuloy na pagbili ng dollars ng mga importer habang tumataas ang gastos sa iniaangkat na langis dahil sa gulo sa Middle East. Babala rin ng mga eksperto, posibleng magdulot ito ng dagdag na pressure sa inflation habang lalong nagmamahal ang presyo ng langis at pagkain. Kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang mga dagdag singil sa kuryente na tila ipinapasa ng Meralco sa consumers, kabilang narito ang local franchise tax, universal charge, system loss at lifeline rates. Ayon kay Marcoleta, isa ang mga ito sa dahilan ng pagsirit pataas ng singil sa kuryente. Anya, dapat hindi na umano ipinapasa sa mga Pilipino ang ilang bayarin tulad ng local franchise tax. Binigyang diin rin ni Marcoleta na layo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na magbigay ng abot-kayang kuryente pero hindi pa ito nararamdaman ng publiko habang patuloy ang pagtaas ng presyo. Ayon naman sa Energy Regulatory Commission, maaaring marepaso ng Kongreso ang mga polisiya sa ilalim ng EPIRA. Samantala, isinusulong din ni Marcoleta ang pag-alis ng 12% VAT sa kuryente at isang panukala na libreng konsumo para po yan sa mga pamilyang gumagamit lang ng hanggang 200 kilowatt hours. Kaya po tumaas ang singil ng Meralco ay dahil sa contributory factors na ito. Sabi ko nga sa Meralco one time, pati ba naman yung local franchise tax, kayo naman yun eh. Wala namang kinalamanan yung mamimili ng kuryente. Sana yun lang, local franchise tax, kayo naman ang nag-apply nito. At tama lang naman kayo lang. Dapat tanggalin nyo to. Maaari nga pong mapag-aralan niya ng Kongreso para maribisa yung polisiya na nasa EPIRA. Kasama na rin doon yung polisiya ng pag-allow ng lifeline as an exception to the removal of cross-subsidy principle. Aabot sa mahigit 2,000 accredited truckers na may active certification ang makikinabang sa toll-free policy ng pamahalaan ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa ahensya, layunin ng programa na maabot ang halos 4,000 truckers na regular na nagdadala ng mga agriculture products sa mga expressway, lalo na sa Luzon. Nang sa gayon ay mapababa naman ang gastos sa transportasyon at maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis pagdating sa paghatid ng mga essential
esensyal na pagkain. Nagsimula ang isang buwang toll-free privilege noong April 20 sa pangunguna ng Department of Transportation at Toll Regulatory Board. Samantala, nasa halos 500 truckers pa ang nakapila para sa akreditasyon. At malaking bagay ito dahil more than 100 million na worth ng mga products yung dumadaan sa mga tollways. At sa isang araw nga nakakatipid yung ating mga truckers up to 6,000 pesos sa pagtawid ng walang binabayarang toll fee magmula rito sa North hanggang dito sa South Luzon. Nagsagawa ng vigil ang ilang progresibong grupo sa labas ng Philippine Consulate sa New York, USA bilang pagkondena sa 19 na Pilipinong namatay sa sagupaan sa Taboso, Negros Occidental noong April 19. Kinilala ng grupong Bayan USA ang anilay katapangan ng Phil-Americans na sina Lyle Prijoles at Kai Sorem na kasama sa mga nasawi. Dito naman sa Quezon City, nanawagan ng grupong Defend Negros ng hustisya para sa brutal na pagkamatay ng mga biktima. Dahil sa dami ng nasawi at paraan ng pagkamatay ng tinaguriang Negros 19, hindi tinatanggap ng grupo ang paliwanag ng militar na isang lehitimong engkwentro umano sa mga rebelde ang nangyari. Sa ngayon, naglunsad na ng investigasyon ng Commission on Human Rights sa insidente habang isinusulong rin ang pagsisiyasat sa Kamara. Humigit kumulang 2 taon pa bago ang May 2028 elections. Pero ngayon pa lang, isinusulong na ng isang grupo ang tambalang Vice President Sara Duterte at former Ilocos Governor Chavit Singson. Sa press conference sa Quezon City ngayong araw nang nagpakilalang umano'y mga dating loyalista ng mga Marcos, inilunsad ang Sara Chavit tandem para sa presidential at vice presidential race. Ayon sa grupo, loyalista sila ng mga Marcos noong 1980s at 1990s pero noong nakaraang taon ay formal na nilang binawi ang suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa halip ay suportado nila si VP Sara. Nitong Pebrero lang nang ianunsyo ni Inday Sara ang kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo, bagay na agad ding sinuportahan ni Singson. 3 linggo na po kami at ang aking mga kasama sa DRS, Duterte Rider Supporters, natutulog sa Liwasang Bonifacio kasama ang mga tauhan ni Congressman Leandro Leviste na galing sa Batangas. Nasagip ng DNR SOC Sergeant ng isang sugatang grass owl na nakita sa isang palayan sa barangay Lamlahak, Lake Cebu, South Cotabato. Ayon sa Ale Valley Protected Landscape Protected Area Management Office, may pasa sa kaliwang pakpak ang kuwago na hinihinalang tinamaan ng tirador mula sa naglalarong mga bata sa lugar. Agad itong binigyan ng lunas at kasalukuyang inaalagaan. Ayon sa ahensya, ibabalik ang ibon sa kanyang natural na kapaligiran. Oras na gumaling ito, habang pinapaalalahanan naman ng publiko na huwag manakit o manghuli ng anumang hayop bilang bahagi ng pakikisa at pagprotekta sa ating kalikasan. Susunod sa ibayong balita, mukha ni US President Trump ililimbag sa limited edition ng US passports. At sa showbiz, Kyla Estrada tila may pa-hard launch na sa estado nila ni Daniel Padilla. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isinusulong ngayon ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang posibleng expulsion o pagpapatalsik kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga matapos niyang isnabing muli ang pagdinig ng House Ethics Committee sa kabila ng imbitasyon. Ayon kay Garin, tila wala umanong pagbabago sa asal si Barzaga sa kabila ng mga nakabimbing reklamo. Dagdag ni Garin, karaniwan na sa Kongreso ang sunod-sunod na suspension na humahantong sa expulsion at posibleng nasa yugtong ito na si Barzaga.
Nauna nang nasuspindi si Barzaga ng 60 araw noong Pebrero dahil sa pagliban sa mga pagdinig kaugnay ng mga paratang laban sa kanya. Samantala, kahit hiwalay na issue, binatikos naman ni Barzaga Sigarin sa social media kaugnay ng noon ay issue ng Deng Vaxia. Sa ibang balita, 3 Chinese nationals ang nahuli ng Bureau of Immigration dahil sa umano'y online scamming at money laundering operations sa Angeles City, Pampanga. Sa raid ng BI at NBI sa isang residential property sa lugar nitong April 27 ng gabi, huli sa akto ang mga salarin na nagsasagawa ng panloloko online gamit ang mga computer. Sa intel ng NBI, kabahagi ang mga suspect sa online pogo operations noon at bumuo na ngayon ng sariling scam hub. Ayon sa BI, walang kaukulang dokumento ang mga suspect kaya't mananatili sila sa detention facility habang hinihintay na maipa-deport. Iginiit ng DPWH na determinado ang administrasyon na iuwi sa Pilipinas ang pugante at dating mambabatas na si Zaldico. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, malinaw sa mga pahayag at aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi tumitigil ang gobyerno hanggang makamit ang hustisya. Binigyang diin ni Dizon na hindi dahil sa anunsyo ng pagkakahuli kaya nadismaya si PBBM, kundi dahil karapat-dapat sa mga Pilipino ang pananagutan. Git ng kalihim, kailangan ng mas malakas na infrastructure spending ang ekonomiya, pero dapat ito ay ginagawa ng tama at mabilis. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng gobyerno sa iba-ibang ahensya para matunton at mapanagot siko. I completely understand the skepticism, the antagonism of the public towards government in general. More so DPWH. Fact, dapat naman talaga silang mainis at magalit and naiintindihan ko yun. Kasi yung ekonomiya natin, it's in dire need of infrastructure spending, especially during this time of crisis. And that's what the President keeps on telling me. Na, Vince, the job of DPWH is to build, but to build correctly, to build fast. Iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na nananatiling fully functional ang office staff ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kabila yan ng kanyang patuloy na pagliban sa Senado. Tinututulan ni Cayetano ang panawagan na buwagin ang opisina ni de la Rosa at ipagpaliban ang kanyang sweldo, lalo't tuloy naman niya ang trabaho ng kanyang kawani. Giit pa ni Cayetano, may live threat o banta umano sa senador kaya't marapat lang na protektahan niya ang kanyang sarili. Dagdag ni Cayetano, may kakulangan sa garantiya na maprotektahan ang karapatan ni De La Rosa sa gitna ng usap-usapang arrest warrant ng International Criminal Court patungkol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Matatandaang hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa magmula November 10, 2025 sa harap yan ng kanyang nakaraang pahayag na bring it on sa ICC at pagsama umano kay dating Pangulo kapag nakakulong na ito. Kasi ang lumalabas na sitwasyon para bang siya ang ayaw pumasok at dapat siya disiplinahin. Hindi ganun ang sitwasyon. Gusto niyang pumasok pero live yung threat sa kanya. Itinatanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga paratang ng umano'y destabilization plot sa bansa at sinabing walang kumpirmadong banta sa kasalukuyan. Ayon kay AFP spokesperson Cerzes Trinidad, hindi pa napatutunayan ang mga ulat na kabilang ang implikasyon sa mga retiradong opisyal, kaya naman nananawagan ng hukbo na iwasan ng anumang espekulasyon. Samantala, nagsagawa ng refueling at sea simulation exercise ang BRP Miguel Malabar ng Pilipinas kasama ang HMCS Asterisk ng Canada. Bilang bahagi po yan ng multinational maritime events nitong Martes. Ginamit ng barkong Canadian ang line-throwing gun para maipasa ang lubid na gagamitin sa paghila ng refueling hose papunta sa barko ng Pilipinas. Layunin ng pagsasanay na patatagin ang kooperasyon at operational na kahandaan ng mga kalyado sa karagatan.
Mas madalas nang masisilayan ng mga American travelers ang mukha ni US President Donald Trump. Nakatakda kasing maglimbag ang US State Department ng mga pasaporteng naka-feature ang larawan ng mukha ng naturang Pangulo. Bahagi ito ng 250th birthday celebration ng Estados Unidos. Si Trump ang unang living president na ilalagay sa isang US travel document, pero hindi lahat makakakuha nito. Limitado lang hanggang sa 30,000 na kopya ang ipoproduce. At para lang po yan sa mga mag-a-apply ng pasaporte sa Washington, D.C. bago ang anibersaryo ng Amerika sa 4th of July ngayong taon. Kumpirmado na nga ba ang relasyon ng kapamilya stars na sina Kyla Estrada at Daniel Padilla? Nagulat nga ang fans matapos biglang magbahagi si Estrada ng larawan nilang dalawa sa kanyang Instagram stories. Ito ang unang public sweet moment nila matapos ipakita ang tila pagyayakapan sa birthday celebration ng aktor na may background music pang Everything Hallelujah ni Justin Bieber. Sa sumunod na photo, makikita pa ang mga larawan na magkasama sila, kasama rin ang pamilya at mga kaibigan sa party. Nagsimula ang romance rumors ni Kyla at Daniel sa huling bahagi ng 2025. Matatanda ang dating nakapareha ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo na kinumpirma ang paghiwalay noong November 2023. Sa aming pagbabalik sa showbiz, internet personalities Kendra at Scarlett Kramer ipinasilip ang buhay student athletes sa Australia. At sa good news, bingi ngunit makata, mga natatanging mag-aaral pinarangalan sa pagalingan sa tulang sining senyas. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Maganda tulad ng mommy at athletic tulad ng daddy. Yan ang ipinapakita ngayon sa social media ng model at internet personalities na sina Kendra at Scarlett Kramer. Sa vlog ng Team Kramer, unang ibinahagi ng panganay na si Kendra ang kanyang buhay student athlete. Mula sa 4 a.m. na alarm para sa morning gym training hanggang sa pag-homeschool at afternoon na pagsasanay. Talagang busy ang schedule ng 16-year-old. Hindi naman pauhuli ang nakababatang 13-year-old na kapatid na si Scarlett na nakatutok rin sa kanyang tennis training. Kapwa pinagsisikapan ng dalawa ang kanilang sport kung saan nakakuha na rin sila ng mga medalya sa iba-ibang patimpalak. Kaya naman full support ang kanilang pamilya para sa 3 buwang trainings nila sa Melbourne, Australia ngayong summer. Sina Kendra at Scarlett at bunso nilang si Gavin ay mga anak ng aktres na si Cheska Garcia Kramer at former PBA player na si Doug Kramer. Paano nga ba paglilinangin ng wikang Filipino kung walang pandinig o kaya ay hindi makapagsalita? Aba, sa pamamagitan ng pagkilala sa mga natatanging Filipino Sign Language signers sa bansa. Ngayong araw ng Parangal 2026 ay ipinagkaloob ng Komisyon ng Wikang Filipino ang pambihirang gantimpala para sa high school at college students bilang Makata sa Tulang Senyas. Iginawad ang Makata ng taon sa kategoryang sekundarya kay Lexter P. Jackson mula sa Junior High School ng Benilde Deaf School sa De La Salle College of St. Benilde para sa kanyang tulang senyas na 7 araw ng paglikha. Habang ang Deaf Student Leader Advocate mula De La Salle College of St. Benilde na si Alex Handig ang nagwagi sa tersiarya para sa kanyang tulang senyas na puno ng buhay. Ang timpalak sa tulang senyas ay kauna-unahang kompetisyon sa pagtula sa pagsenyas na paraan.
Itinaguyod dito ng KWF na naglalayong palaganapin ang FSL o Filipino Sign Language bilang tunay na wika, pagsulong rin sa Filipino deaf culture sa pamamagitan ng panitikan at pagkilala at bigyang puwang ang hindi matatawarang kakayahan at husay ng ating mga kababayang deaf. At yan, ito po para sa inyo. Congratulations, palakpakan at mabuhay po kayo. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabang quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa teacher, philosopher at ekonomistang si Chanakya. Ang sabi niya, ang pinuno ay para sa bayan, hindi ang bayan ang para sa pinuno. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.